Nang mga sandaling inikutan ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo ang Goblin King, inakala niya na sa gayon, mababagsak ng kanyang skeleton warrior ang Goblin King. Ngunit biglang tumalon ang Goblin King ng mataas sa ere. Nalaglag ang lahat ng mga skeleton mula sa kanya. Ginamit ng Goblin King ang atake ng shockwave at sinira ang lupa. Nang makita ito ni Lin Moyo, naisip niyang mas malakas ang kakayahan ng shockwave kumpara sa hiyaw ng Wolf King. Sinimulang gamitin ng Goblin King ang fire breath sa mga skeleton ni Lin Moyo. Dahil sa apoy, unti-unti nawawala ng lakas ang mga katawan ng mga skeleton warrior. Sinabi ni Lin Moyo sa mga skeleton warrior na bumalik sa summonang space. Alam ni Lin Moyo na kailangan niyang pigilan ang kakayahan ng Goblin King. Ginamit ni Lin Moyo ang Soul Flame upang labanan ang fire breath ng Goblin King. Inilagay ng Soul Flame ang katawan ng Goblin King sa apoy. Mayroon lamang si Lin Moyo na 40 na spirit power. Alam niya na kakaunti na lang ang natitirang spirit. Kailangan niyang talunin ang Goblin King ngayon. Gumamit ng Rage Strike skill ang mga skeleton warrior ni Lin Moyo at tumalon sa Goblin King na may dalang mga espada. At sa wakas, nahuli nila ang Goblin King. Natanggap ni Lin Moyo ang mensahe na napatay na ang Goblin King. Natanggap ni Lin Moyo ang 40,000 na experience point. Nakuha rin niya ang core ng Goblin King. Nakaabot na si Lin Moyo sa level 12. Nagpasalamat si Lin Moyo sa Diyos na ang kanyang spirit ay napuno mula sa pag-level up dahil ginamit niya ito ng husto kanina. Sinabi ni Lin Moyo na oras na para umalis sa dungeon. Bago umalis, sinuot ni Lin Moyo ang wisdom robe na natanggap niya matapos linisin ang dungeon. Alam ni Lin Moyo na bagaman ang isang necromancer ay itinuturing na isang mage profession, ang kanyang mga kasanayan ay lubos na iba sa isang mage. Ang effect ng robe ay walang kwenta sa kanya. Iniisip ni Lin Moyo na ang core ng Goblin King na ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Halos kasing halaga na ng dalawang kagamitan. Sinabi ni Lin Moyo na maganda ang mga gantimpala ng dungeon na ito. Matapos mapuno ang kanyang spirit at magkaroon ulit ng 4 na skeleton warrior, lumabas si Lin Moyo mula sa dungeon. Labis na nagulat ang lahat nang makita nilang nagawa ni Lin Moyo na mag-isa ang dungeon. Habang naglalakad, inisip ni Lin Moyo na 12 oras ang cooldown ng dungeon ngunit ang paghahanap ng mga hayop sa kagubatan ay nagbibigay ng napakaliit na experience. Ang pagpatay sa 10 hayop ay hindi pa kasing halaga ng isa sa mga monster sa dungeon. Maghihintay na lamang siya na muling magbukas ang dungeon at gagamitin ang oras na ito upang mag-meditate at muling mapuno ang kanyang spirit power. Nakaupo si Lin Moyo sa ilalim ng isang puno upang magpahinga, at ang kanyang mga skeleton warrior ay nagbabantay sa kanya. Mula sa kamakailang dungeon, natuklasan ni Lin Moyo ang kanyang pinakamalaking kahinaan at nauunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga kasanayan. Iniisip ni Lin Moyo na kung magagamit niya ng maayos ang corpse explosion. Ito ay isang invincible skill. Sa Soul Flame, hindi lamang nito napipigilan ang kakayahan ng kalaban, ito rin ay hindi naaapektuhan ang depensa ng kalaban. Kahit ang isang boss na may antas na nightmare ay hindi magagawang pigilan ito. Pagkalipas ng 12 oras, nagising si Lin Moyo at ngayon ay maaari na niyang muling tawagin ang 4 na skeleton warrior. Sinimulan ni Lin Moyo ang pagtungo sa dungeon. Nakita niya ang ilang mga tao roon. Iniisip niya na ang mga tao ay karaniwang nagtitipon sa labas ng kagubatan. Kaya't may karanasan na sila. Ngunit nang maisip niya si Ning Yi, siya ay labis na natuwa sa kakaibang kakayahan nito. Nang pumasok si Lin Moyo sa pasukan ng dungeon, nakita niyang maraming tao ang nagtipon doon. Naguguluhan si Lin Moyo at nagtatanong sa sarili kung ano ang nangyayari. May isang lalaki na nag-aaway sa mga miyembro ng Dynasty Guild. Sinasabi niya sa kanila na hindi ba labis madaya ang Dynasty Guild? Anong karapatan ng Dynasty Guild ang ipagbawal sa kanila na pumasok sa dungeon? Nagsimula ring sumigaw ang ibang mga manlalaro na ang dungeon ay hindi pag-aari ng Dynasty Guild. Ang pagpasok nila sa dungeon ay hindi makakaapekto sa Dynasty Guild. Sinabi ng team leader ng Dynasty Guild sa ibang hunter na ang kanilang guild leader ay nagtatapos ng isang misyon sa loob ng dungeon. Hindi pinapayagan ang sinuman na pumasok hanggang hindi ito tapos. Isang ibang hunter na nasa harap ng team leader ng Dynasty Guild ay sumigaw na ang Dynasty Guild ay nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Sinubukan ng team leader ng Dynasty Guild na atakihin ang hunter na yon gamit ang isang fire attack.
Lumipad palayo ang hunter mula sa lugar. Nakita ng ibang mga hunter na patay na siya. Lahat sila ay takot at nagtatanong kung paano niya nagawang patayin ang isang hunter. Habang nagtatawanan, tinanong ng hunter ng Dynasty Guild ang ibang mga hunter kung anong mangyayari kung patayin nila ang isang walang silbi na tao. Kung may lakas ng loob ang mga hunters, sila raw ay makipag-alyansa at maghayganti sa kanila. Galit ang ibang mga hunters, pero takot din. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Lin Moyo at itinanong sa isang hunter kung ano ang nangyayari. Nang makita ng hunter si Lin Moyo, natanto niya na ito ay ang taong nag-solo clear sa dungeon. Sinabi ng hunter kay Lin Moyo na kailangan ng Dynasty Guild ang Goblin King's core. Ngunit napakababa ng drop rate nito. Ito ay magdro-drop lamang sa Nightmare level at mag-a-appear lamang ng isang beses sa loob ng 100 araw. Ngayon ang 100th day mula sa huling pag-drop kaya't kailangan nilang kumilos ngayon. Ang leader ng guild ay nag-clear ng dungeon at hindi pinapapasok ang sinuman. Sinabi ng hunter kay Lin Moyo na ang misyon upang makuha ang Goblin King's core ay likha ng Dynasty Guild. Pero hanggang ngayon, walang nakakamit nito. Ang Goblin King's core ay may halagang hindi bababa sa 30,000 ginto. Ang pagtakda ng 10,000 ginto bilang presyo ay marumi para sa kanila, at tanging isang hanggal lamang ang magbebenta nito sa kanila sa halagang yon. Nang makinig si Lin Moyo sa sinabi ng hunter, iniisip niya nakuha siya ng Goblin King's core noong nakaraang pagkakataon. Tinanong ni Lin Moyo ang hunter tungkol sa gamit ng core. Sinabi ng hunter kay Lin Moyo na ito ay maaaring gawing Goblin King's ring. Lahat ng atributo ay tataas ng 10, at lahat ng antas ng mga skill ay tataas ng 1. Maaaring gamitin ito mula sa antas na 15, at ito ang pinakamalakas na aksesoryo na maaari mong magkaroon pababa sa antas na 40. Iniisip ni Lin Moyo na ito ay isang makapangyarihang singsing. Sa isang baguhan, tila sobrang lakas na aksesoryo ito. Sinabi ng hunter kay Lin Moyo na ang leader ng Dynasty Guild ay papasok sa Xiajing Academy. Kaya't labis na kailangan niya ang singsing. Ang kanilang guild ay mayroong alchemist, at nakalikom na sila ng lahat ng materyales na kailangan. Ang kulang na lang talaga nila ay ang Goblin King's core. Matapos marinig ang hunter na yon, si Lin Moyo ay nagpatuloy patungo sa pinto ng dungeon. Iniisip niya na ano pa man yon, sila ay nagiging hadlang sa kanyang pagtaas ng antas. Sinubukan ng hunter na pigilan si Lin Moyo, sinasabi na hindi siya makakatapat sa Dynasty Guild. Kung gagawin niya yon, mamamatay siya. Ang team leader ng Dynasty Guild ay tumatapak sa bangkay ng yumaong hunter. Nang makita niya si Lin Moyo na lumalapit, tinanong niya si Lin Moyo kung nandito ba siya para mamatay din. Si Lin Moyo ay tiningnan ang team leader ng Dynasty Guild ng galit, at sinabihan siyang umalis. Sinabi niya na siya ay nagiging hadlang sa daan ni Lin Moyo. Sinipa ng team leader ng Dynasty Guild ang bangkay ng yumaong hunter, at tinawag si Lin Moyo na munting dumi. Tinanong niya si Lin Moyo kung nahihilo ba ito ng mauntog sa pader. Alam ba niya kung kanino siya nagsasalita? Si Lin Moyo ay muli na naman ay tiningnan ang team leader ng Dynasty Guild ng galit, at sinabihan siyang umalis. Ginamit ng team leader ng Dynasty Guild ang appraisal skill kay Lin Moyo, at nalaman na si Lin Moyo ay isang level 12 na necromancer. Sinabi ng team leader kay Lin Moyo na siya ay isang rookie na level 12 na hindi marunong umintindi ng salita. Tinanong niya si Lin Moyo na siya ay maaaring pumatay na lamang ng mga halimaw sa labas. Bakit pa siya kailangang pumasok sa dungeon? Tumawa ang isa pang hunter ng Dynasty Guild at sinabi na necromancer. Anong uri ng propesyon yon? Si Lin Moyo ay naglakad papalapit sa hunter ng Dynasty Guild. Subalit sinubukan ng ibang mga hunter na pigilan si Lin Moyo, sinasabi na ang Dynasty Guild ay hindi nakikinig sa rason, at hindi mag-aatubiling pumatay. Si Lin Moyo ay patuloy na naglalakad palapit habang tinititigan ang team leader ng Dynasty Guild. Nang mabigla, nakitang hindi natatakot si Lin Moyo sa kanya. Kahit ang tingin lang ni Lin Moyo ay nagpaparamdam ng kaba sa team leader. Itinutok ni team leader ang kanyang sandata kay Lin Moyo at sinabihan siyang kung maglakad pa ng isang hakbang. Papatayin siya, ngunit hindi nag-atubiling lumapit si Lin Moyo sa mga hunter ng Dynasty Guild. Inutos ni team leader ang mga hunter na patayin si Lin Moyo. Ang pangalan ng team leader ay si Zhao Ji, isang level 25 na mage. Lumapit siya at itinaas ang kanyang barrier at hamon niya si Lin Moyo.
sabi niya, isang level 12. Wala tulad ni Lin Moyo ang makakabasag ng kanyang shield kahit nakatayo lang ito at hayaan siyang tamaan. Nagutos si Lin Moyo sa kanyang skeleton warrior na patayin si Zhao Ji. Atake ang skeleton warrior ni Lin Moyo kay Zhao Ji. Nagulat si Zhao Ji sa pagkasira ng kanyang barrier at nag-isip, anong uri ng tawagin ang nilang halimaw na ito? Bakit ang lakas nito ay ganito kalakas? Dapat ay kaya nitong tiisin ang 5 atake mula sa ibang propesyonal sa parehong antas. Ngunit ngayon, sa pinakamataas na bahagi, maaari lang itong magtiis ng isang atake. Ginamit ng Skeleton Warrior ang Rage Strike skill. Natanto ni Zhao Ji na kung ito ay tatama, ang kanyang barrier ay masisira at mamamatay siya. Ginamit ni Zhao Ji ang kanyang Fire Repulsion Ring attack upang itulak palayo ang Skeleton Warrior ni Lin Moyo. Umulong si Zhao Ji at pinag-utos sa kanyang mga kasamang hunter na atakihin si Lin Moyo. Isang knight ang sumalakay sa Skeleton Warrior ni Lin Moyo. Sinigaw niya na sisirain niya ang lahat ng kadiri at nakakadiring nilalang ni Lin Moyo. Pero ibinato lang siya ng Skeleton Warrior ni Lin Moyo palayo. Nang mabigla ang knight, nagtaka siya kung paano nangyari yon. Muling lumapit ang Skeleton Warrior ni Lin Moyo kay Zhao Ji. Sinabi ni Zhao Ji sa kanyang mga archer na patayin ang summoner na si Lin Moyo. Sinabi niya na kapag pinatay nila si Lin Moyo, mawawala rin ang mga summons na ito. Inilatag ng mga archer ng Dynasty Guild ang kanilang mga arrow kay Lin Moyo, at sinabi nila sa kanya na dahil tinapanghamon ni Lin Moyo ang Dynasty Guild, dapat handang mamatay siya, at tinutukan nila si Lin Moyo bago nila ito inatake. Ibinabala ng ibang hunter si Lin Moyo na mag-iingat at umiwas. Ipinatawag ni Lin Moyo ang 2 pangkaragdagang Skeleton Warrior, at ipinagtanggol sila ng 2 yon mula sa mga palaso ng mga archer. Nagulat ang 2 archer na makita na nakisali rin ang 2 Skeleton Warrior sa labanan. Nabigla si Zhao Ji nang malaman niyang kayang magtawag ng higit sa isang Skeleton Warrior si Lin Moyo. Isinugod ni Zhao Ji ang ibang mga hunter niya upang bigyan siya ng oras. Gamit ang kanyang Fire Serpent Dance skill, sinakmal niya si Lin Moyo. Ang Fire Serpent Dance ay isang eksklusibong skill ng isang level 20 mage, at tanging isa sa bawat 3 mage ang kayang matutunan ito. Ito ang pinakamalakas na skill ng isang level 20 mage. Iniisip ng ibang mga hunter na nasa alanganin na si Lin Moyo. Naglalakbay ang apoy sa paligid ni Lin Moyo. Ngunit nagulat si Zhao Ji nang makita niyang marami pang Skeleton Warrior na labis ang bilang kumpara sa mga miyembro ng Dynasty Guild. Lahat ng mga Skeleton Warrior ay lumalapit sa mga hunter ng Dynasty Guild. Sinabihan ni Zhao Ji ang mga hunter na gamitin ang formation attack. Pinalakas niya ang lakas, bilis, at spirit ng bawat miyembro ng Dynasty Guild. Ngiti siyang nagsabi na ang kanilang guild ay napakahusay at alam kung paano magtrabaho ng magkasama. Hindi matitinag ang Dynasty Guild. Sinabihan ni Lin Moyo ang ibang normal na mga hunter na umurong. Pagkatapos, itinawag niya ang Soul Flame sa kanyang kamay at inatake ang archer ng Dynasty Guild. Ang katawan ng archer ay nag-aapoy at nagliyab ng asul na apoy. Inutos ni Zhao Ji sa kanyang healer na gamutin ang archer, ngunit namatay ang archer matapos gamutin ito ng healer. Nagulat sina Zhao Ji at ang healer sa pangyayari. Tumitingin si Zhao Ji sa direksyon ni Lin Moyo. Palapit ng palapit ang isang armadong mga Skeleton Warrior sa Dynasty Guild. Iniisip ni Zhao Ji, totoo bang mawawala ang kanilang guild dahil sa isang tao lamang? Ipinag-utos ni Lin Moyo ang kanyang mga Skeleton Warrior na sabay-sabay na atakihin si Zhao Ji. Ginamit ng Tank Knight ng Dynasty Guild ang kanyang shield. Ginamit ng mga Skeleton Warrior ang Rage Strike skill para atakihin. Sinabi ng tank kay Zhao Ji na hindi na niya kaya. Humingi si Zhao Ji ng tulong sa ibang mga hunter. Nagtanong siya kung nasaan ang mga suporta at mga blessings. Ang shield ng tank ay bumigay. Ang isa pang shield ay tamaan din ng Soul Flame. Pareho silang namatay sa atake na yon. Nang makita ni Zhao Ji na unti-unti nang namamatay ang kanyang mga hunter, napagtanto niya na tapos na ang laban. Ang kanilang formation ay nagkakawatak-watak na. Nagsimulang tumakbo si Zhao Ji. Takot na takot siya dahil para sa kanya, hindi tunay na tao si Lin Moyo. Ngunit una nang nakarating si Lin Moyo kasama ang kanyang mga Skeleton Warrior. Sinabi niya kay Zhao Ji na wala nang matatakbuhan. Sinuntok siya ng Skeleton Warrior gamit ang kanyang mahabang espada.
Lumipad si Zhao Ji palayo. Gumamit si Lin Mouyo ng corpse explosion skill. Iniisip ni Lin Mouyo na, bukod sa pagtaas ng radius nito dahil sa kanyang talent, ang pinsala sa mga kalaban ay tumaas na sa 100% ng buhay ng kalaban. Alam na ng lahat na ang kalusugan ng isang knight ay isa sa pinakamataas sa lahat ng propesyon. Kaya kung ang pinsala ay 100% ng kanilang kalusugan, wala nang matitirang buhay. May apoy sa lahat ng dako. Tumatakbo ang isang hunter ng Dynasty Guild patungo kay Zhao Ji. Ang kanyang katawan ay nasusunog. Takot na takot si Zhao Ji na makita ang kanyang hunter na namamatay sa harap niya. Lumabas si Lin Mouyo mula sa apoy. Nilinis niya ang dugo sa kanyang mukha at naglakad palapit sa pinto ng dungeon. Ngunit bago pumasok sa dungeon, ginamit ni Lin Mouyo ang corpse explosion upang patayin ang lahat ng miyembro ng Dynasty Guild. Nagulat ang mga ibang hunter sa pagkakita nito, wala na talagang natira, pati mga bangkay nila. Ito ay lubusang paglilipol. Alam ng lahat na hindi palalampasin ng Dynasty Guild ito. Alam ng mga hunter na, sa personalidad ng Dynasty Guild, siguradong hahabulin at papatayin nila sila isa-isa. Naisip ng mga hunter, bakit hindi na lang sila umalis ngayon? Patay na ang lahat ng miyembro ng guild. Wala na silang matutunton. Walang makakahanap sa kanila. Sa loob ng kalahating oras, lumabas ang guild leader ng Dynasty Guild mula sa dungeon. Hindi siya masaya dahil hindi pa rin niya nakuha ang Goblin King's core. Pero walang nakatayo sa harap ng dungeon. Kasama ng guild leader ang isa pang hunter. Tinanong niya ito, bakit walang narito? Nagulat ang guild leader, saan nagpunta sina Zhao Ji at ang iba pa? At ang iba pang mga random hunter. Silang lahat ay nawala. Sinabi niya sa kanyang kasamang hunter na magpadala ng mensahe. Kung malapit lang sila, tiyak na magre-reply sila. Ang leader ng guild ay nag-iisip kung ano ang nangyayari. Baka iniwan sila ni Zhao Ji dito. Sinabi ng leader ng Dynasty Guild na may mali talaga. Iniisip niya na dapat sila ang pinakamalakas sa lugar na ito dahil sa kakayahan ni Zhao Ji. Posible bang siya ay napatay? Kung may naganap na labanan dito, bakit walang anumang bakas? Sinabi niya sa ibang mga hunter na maaaring delikado sa lugar na ito. Dapat silang umalis muna, 1 oras mamaya sa loob ng dungeon. Nakipaglaban si Lin Mouyo sa boss ng dungeon, ang Goblin King. Natanggap ni Lin Mouyo ang mensahe ng sistema na ang Goblin King ay napatay. Binigyan siya ng 4,000 puntos ng karanasan. Nakakuha rin si Lin Mouyo ng bronze level weapon, ang Goblin King's Magic Book, at isang low-level monster core. Iniisip ni Lin Mouyo na hindi ulit nahulog ang Goblin King's core ng boss. Hintayin niya na makarating sa Xiajing Academy at hanapin ang isang alchemist bago gumawa ng Goblin King's ring. Binasa ni Lin Mouyo ang Goblin King's Magic Book. Iniisip niya na ito ay medyo kapaki-pakinabang. Mabuti ito para sa Soul Flame at Corpse Explosion, pero walang silbi ito para sa mga Skeleton Warrior. Si Lin Mouyo ay aalis na sana sa loob ng dungeon. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na ang kanyang necromancer ay ngayon ay nasa antas na 13. Iniisip ni Lin Mouyo na ang puntos ng karanasan ay nagsisimula ng maging mahirap tipunin. Hindi niya mararating ang antas na 14 sa susunod na dungeon, at kung gusto niyang maabot ang antas na 15, kailangan niyang gawin ang dungeon na ito ng 3 beses pa. Kung iisipin niya ang oras, sa pinakamarami ay maaari niyang gawin ang dungeon ng 5 beses pa at maabot ang antas na 16. Medyo mababa ito kumpara sa gusto niya, ngunit sapat na para makapasok siya sa Xiajing Academy. Sinabi ni Lin Mouyo sa sistema ng dungeon na ay teleport siya sa labas. Nang lumabas si Lin Mouyo, nakita niya na lahat ay umalis na. Inaasahan na niya yon. Ang paglisan sa lugar ang pinakamagandang desisyon. Sinabi niya na ang dungeon ay sa cooldown na naman. Babalik siya rito bukas. Kinabukasan, pumunta rin si Xiazo sa parehong Zai-Hai Mine Dungeon kung saan naghahanap si Lin Mouyo. Nakamit na niya ang antas na 10 at dumating siya upang haminin ang Zai-Hai Mine Dungeon. Ngunit nagulat si Xiazo nang makita si Lin Mouyo na kasama ang kanyang Skeleton Warrior. Alam niya na siya ang tanging isa sa lugar na iyon na kayang magtawag ng mga ganoong klase ng Skeleton Warrior. Ngunit mas nagulat pa siya nang makita na mag-isa lang si Lin Mouyo sa pagpasok sa dungeon. Mahirap para kay Xiazo na paniwalaan na kayang-kayang ng Lin Mouyo na malampasan ang mga dungeon ng mag-isa. Iniisip niya na isa rin siyang bihirang elemental mage.
Madali para sa kanya na makahanap ng grupo. Sinabi ni Xiazo na hindi siya magpapatalo kay Lin Moyo. 45 minuto pagkatapos, sa loob ng dungeon, si Lin Moyo ay nakatayo sa harap ng natutulog na Goblin King. Matapos mag-level up at gamitin ang meditation upang maibalik ang kanyang spirit. Ang skeleton warrior ni Lin Moyo ay nasa 72 na ngayon. Ginamit ni Lin Moyo ang skill na Soul Flame upang gisingin ang Goblin King. Muling pinatay ni Lin Moyo ang Goblin King at nakakuha ng Goblin King's longbow. Galit na galit ang Goblin King matapos patayin ni Lin Moyo. Sinabi ni Lin Moyo sa Goblin King na huwag maging malungkot. Sinabi niya na aalis na siya pagkatapos ng ilang beses pa. At hindi ba siya ay isang halimaw na nilalang na para lang patayin? Kaya ang pagpatay sa kanya ay walang anuman na ikagugulat. At mas mabilis at mas kaunting paghihirap para sa Goblin King. Sinabi ni Lin Moyo sa Goblin King na hindi niya gusto na patayin siya, pero wala siyang magagawa sapagkat kailangan niyang mag-level up. Si Lin Moyo ay nasa antas na 13 na at 80%. 12 oras pagkatapos, bumalik si Lin Moyo at may ngiti na parang demonyo. Sinabi niya sa Goblin King na huwag matakot. Babalik siya ng 3 beses pa. Muling pinatay ni Lin Moyo ang Goblin King at nakakuha ng Goblin King's scepter. Si Lin Moyo ay nasa antas na 14 na at 60%. Si Lin Moyo ay nakaupo sa labas ng dungeon at iniisip na may 76 na skeleton warrior siya ngayon, at ang kanyang mga attribute ay umabot na sa 2,300. Nakakalungkot lamang na hindi niya maaaring palakasin ang mga kasanayan ng kanyang mga skeleton. Biglang may tumawag sa kanya. Siya ay si Xiazo. Kakalabas lang niya sa dungeon. Siya ay pinagpawisan at mukhang madumi. Tinanong niya si Lin Moyo kung anong antas na siya ngayon. Sinabi ni Lin Moyo na siya ay nasa antas na 14. Nagulat si Xiazo nang malaman niya na si Lin Moyo ay nasa antas na 14. Tinanong niya kung paano siya nagiging mabilis. Si Xiazo ay nasa antas na 11 lamang. Iniisip ni Xiazo na sila ay napaka-haggard matapos linisin ang dungeon ng 2 beses, at ngayon lang sila umabot sa antas na 11. Sinabi ni Xiazo kay Lin Moyo na kahit paano siya ay nakakapag-solo clear ng dungeon, hindi naman posible na ang kanyang antas ay magiging ganun kabilis na umangat. Iniisip ni Xiazo na sa beginner dungeon, si Lin Moyo ay antas 7, at siya ay antas 5. Paano nangyari na siya ay antas 11 na? At si Lin Moyo ay antas 14 na. Bakit ganoon kalaki ang agwat nila sa antas? Lalong lumalaki ang agwat ng kanilang mga antas. Nagbalik si Xiazo pagkatapos sabihin kay Lin Moyo na hindi niya hahayaang talunin siya ni Lin Moyo. Nagulat si Lin Moyo na iniisip niya na hindi ba siya lamang lumabas. Bakit siya'y naghahanap pa ng ibang party para pumasok muli? Hindi ba siya may cooldown? 1 oras pa ang lumipas nang labas si Xiazo ulit mula sa dungeon. At si Lin Moyo ay naroroon. Sumigaw si Xiazo na siya ay isang elemental mage na nasa antas na 11. Nagsisimula na siyang maghanap ng party. Iniisip ni Xiazo na 1 beses ay hindi sapat, kailangan niyang gawin ito ng mas maraming beses pa. Tinitigan siya ni Lin Moyo at iniisip na masyadong makipagkumpitensya si Xiazo. Hindi siya makahanap ng pagkakataon na tanungin siya tungkol sa cooldown. 1 oras pa ang lumipas, at muli na namang lumabas si Xiazo mula sa dungeon. Lubhang pagod na pagod siya, ngunit sinabi niyang hindi siya hahayaang matambakan ni Lin Moyo. Sinubukan ni Lin Moyo na tanungin siya, ngunit biglang may sumigaw, gusto nilang linisin ang Zai-Hai dungeon. Kulang sila ng isang mage. Lumapit si Xiazo sa kanila, at sinabi na siya ay isang elemental mage na nasa antas na 11 at pwede niya silang samahan. 1 kalahating oras ang lumipas, at muli na namang lumabas si Xiazo. Ngayong pagkakataon, siya ay labis na pagod. Sinabi niya kay Lin Moyo na siya ay nasa antas na 12 na. Malapit na siyang humabol kay Lin Moyo. Tinanong siya ni Lin Moyo kung pagod na siya. Sinabi ni Xiazo na siyempre, hindi niya pa nga gustong galawin ang kanyang daliri. Tinanong siya ni Lin Moyo kung bakit niya ginagawa yon. Galit na sinagot ni Xiazo at tinanong si Lin Moyo kung may mukha pa ba siyang tanungin siya ng ganoon. Matapos malampasan ng ilang taon ni Lin Moyo, hindi ko nahahayaang matalo ulit. Tinak pa ni Lin Moyo ang kanyang mukha, nagtatanong kung dahil lang ba doon. Iniisip ni Lin Moyo kung alam niya dati pa, ibibigay na niya ang unang pwesto sa kanya. Sinabi ni Xiazo sa kanya na hindi lang yon.
Gusto rin niyang makapasok sa Xiajing Academy. Hindi ba doon din pupunta si Lin Mouyo? Dapat niyang maunawaan ito. Iniisip ni Lin Mouyo na ang isang tao ay kailangang nasa antas na 15 man lang upang magpasa ng pagsusulit para sa Xiajing Academy at antas 16 naman upang mas tiyak. Sa bilis ng pag-unlad ni Xiazo ngayon, mahirap para sa kanya na makarating sa antas 15. Sinabi ni Lin Mouyo kay Xiazo na dapat niyang tapusin ang antas ng Nightmare. Mas mabilis siyang ongat sa paraang yon. Nagtanong si Xiazo kung biro lang ba ito. Sinabi niya na ang mga elite na grupo ay mahirap salihan dahil hinahanap nila ang mga profesional na nasa antas 16 at 17. Siya ay nasa antas 12 lamang kaya wala siyang mapagpipilian. Kaya kailangan niyang tapusin ang normal na bersyon ng dungeon. Hindi maging problema para sa kanya na maabot ang antas 14. At kung magsisikap siya, hindi maging imposibleng maabot ang antas 15. Naging seryoso si Lin Mouyo at tinanong si Xiazo kung paano niya nalalabanan ang cooldown times ng dungeon. Nagulat si Xiazo. Tinanong niya si Lin Mouyo kung hindi niya alam. Sinabi niya na mayroon siyang alam na hindi alam ni Lin Mouyo. Sinabi ni Xiazo kay Lin Mouyo na kung sasabihin niya, please, sasabihin niya sa kanya. Tiningnan lang ni Lin Mouyo siya ngunit hindi sinabi ang anuman. Tinawag si Lin Mouyo ni Xiazo na isang idiot. Sinabi niya na hindi alam ni Lin Mouyo kung paano makipaglaro. Sinasabi nila na ang mga iniisip ng isang mage ay ang pinakamatalas, ngunit dito ay si Lin Mouyo ay nagpapakatanga. Ibinahagi niya sa kanya ang isang aparato at sinabing ito ay isang cooldown item. Ito ay ang bagay na nagpapareset ng cooldown ng dungeon. Iyon ay isang beginner level cooldown talisman na maaaring gamitin pa ng 7 beses. Hindi makapaniwala si Lin Mouyo na mayroong ganitong bagay din. Tinanong niya si Xiazo kung magkano ito. Sinabi ni Xiazo na baka ito'y medyo mahal. Mukhang malungkot ang kanyang ama nang ibigay niya ito sa kanya. Iniisip ni Lin Mouyo na kung mahal ito para kay Xiazo, hindi niya magagamit ang talismang ito. Nag-aalala si Xiazo at sinabi na kailangan niyang gamitin ang lahat ng 7 pagkakataon sa loob ng 2 araw. Bukod pa sa kanyang sariling cooldowns, kailangan niyang tapusin ang dungeon ng hindi bababa sa 9 na beses bago makarating sa level 15, pagod na siya. Tiningnan lang siya ni Lin Mouyo nang hindi nagpapahayag ng anumang salita. Pagkatapos, tinanong niya si Xiazo kung maaari siyang sumali sa party niya. Sa paraang yon, tiyak na makakarating siya sa level 15 at hindi na niya kailangang gawin ang anuman. Iniisip ni Xiazo na itong lalaking ito ay kayang mag-isa na tapusin ang dungeon. Mas maraming karanasan kapag 2 tao ang naglilinis ng dungeon. Higit pa rito, hindi na niya kailangang gawin ang anuman. Ngunit iniisip ni Xiazo na kung gagawin niya yon, ibig sabihin ba nito na hindi na siya lalampas sa antas ng lalaki? Sinabi niya, sige, tatanggapin niya ang alok ni Lin Mouyo. Sama siya sa party niya, at magbabahagi sila ng cooldown talisman. Iniisip ni Xiazo na hindi niya kayang habulin si Lin Mouyo kung hindi niya ito susundan. Sa susunod na pagkakataon, tiyak na lalampasan niya si Lin Mouyo. Sinabi ni Lin Mouyo kay Xiazo na dapat na niyang magpahinga ngayon. Magsisimula sila pagkalipas ng 2 oras. Sinabi ni Xiazo, sige, magpapahinga siya sandali. Pareho silang nagpahinga at nagbalik ng kanilang sigla. 2 oras ang nakalipas at parehong nasa harap ng dungeon sina Lin Mouyo at Xiazo. Kinlik ni Lin Mouyo ang beginner level cooldown talisman at pinili ang nightmare level. Nag-teleport silang pareho. Takot na sinabi ni Xiazo kay Lin Mouyo na hintayin siya at tinanong kung nightmare level ba talaga ang kanyang pinili. Nang sila ay parehong nasa loob ng safe zone ng dungeon, nakita ni Xiazo ang mga halimaw doon at labis siyang nagulat. Sinabi niya na napakataas ng mga atributo ng mga halimaw, malinaw na ito ay nightmare level. Tinanong niya si Lin Mouyo kung mali ba ang kanyang pinili bago sila umalis sa safe zone. Sinabihan ni Lin Mouyo si Xiazo na manatili sa kanya. Nagtanong si Xiazo kung baliw ba siya. Mamamatay sila, pero sumunod si Xiazo kay Lin Mouyo, subalit iniisip niya na tiyak na pagtatawanan siya ni Lin Mouyo kung tatakas siya ngayon. Sinabihan siya ni Lin Mouyo na maglakad ng mas mabilis. Tinanong siya niya kung natatakot ba siya. Ibinulyak ni Xiazo si Lin Mouyo ng galit. Nakita ni Xiazo na hindi inaatake ng mga skeleton ng Lin Mouyo ang mga halimaw. Tinanong niya kung bakit hindi sila inaatake ni Lin Mouyo.
Nagulat si Xiazo na hindi nananakit ang mga halimaw sa kanyang mga skeleton. Tumatakbo si Lin Moyo kasama ang mga halimaw patungo sa isang tunnel. Hindi maintindihan ni Xiazo kung ano ang ginagawa ni Lin Moyo. Ngunit nang pumasok si Xiazo sa loob ng tunnel, labis siyang nagulat. Naroroon ang Wolf King. Iniisip ni Xiazo na ito ay ang Wolf King sa Nightmare level. 2 beses ito mas malaki kaysa sa normal. Inihagis ng skeleton ni Lin Moyo ang isang goblin palayo. Ginamit ni Lin Moyo ang kanyang skill na Corpse Explosion. Naisip niyang sayang sa oras na labanan sila ng dati. Sa pamamagitan ng Corpse Explosion, mabilis niyang napapatay ang mga halimaw at mas nagiging matipid sa oras. Labis na nagulat si Xiazo dahil bigla na lang tumaas ang kanyang karanasan ng 30%. Nakita niya na ang lahat ng mga halimaw ay namamatay sa iisang sisabog na atake ni Lin Moyo. Sinabi niya, ano ba ito? Kaya niyang malinis ang dungeon ng ganoon kadali? Ang Wolf King ay biglang namatay din. Labis na nagulat si Xiazo at iniisip na kailangan pa ng kanilang grupo ng 3 tao ng 20 minuto para patayin ang Wolf King. Pero dito, namatay ito sa loob ng 1 minuto lang. Sinabihan ni Lin Moyo si Xiazo na umalis na sila. Tinanong ni Xiazo si Lin Moyo kung naglilinis ba siya ng Nightmare level sa buong oras na iyon. Iniisip ni Xiazo na kung hindi niya ito nakita ng personal, hindi niya ito maiisipan. Isang profesional na nasa antas na mas mababa sa 20 na naglilinis ng Nightmare level dungeon mag-isa. Habang tumatakbo, tinanong ni Xiazo si Lin Moyo kung naglilinis na siya magmula nang siya ay nasa antas 10 pa lamang. Sinabi ni Lin Moyo na oo, iyon ang kanyang ginagawa. Nagulat si Xiazo dahil hindi pa nakalipas ang 10 minuto mula nang pumasok sila sa dungeon at narito na sila, nakaharap na nila ang huling boss. Nang makita ni Xiazo ang Goblin King, sinabi niya na dati ay inaabot ng mga grupo ng kahit 1 oras bago nila ito mapatay. Ginamit ni Lin Moyo ang kanyang skill na Soul Flame para patayin muli ang Goblin King. Nagulat si Xiazo na ang huling boss ay namatay din sa isang atake lang. Bigla ay may natanggap na mensahe si Lin Moyo na siya ay nag-level up. Ngayon ay antas 15 na siya bilang isang necromancer. Samantalang antas 12 pa lang si Xiazo. Mas lalo pang lumalaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Matapos patayin ang Goblin King, nakuha ni Xiazo ang isang bronze level Goblin King's longsword. Sinabi niya na masama lang na hindi ito staff. Tinanong siya ni Lin Moyo kung gusto niya ng scepter. Sumang-ayon si Xiazo at sinabing gusto niya yon. Sinabi niya na ang Goblin King's scepter ay ang pinakamalakas na weapon para sa mga mage bago marating ang antas 20. Kahit mayroong mga items sa trade market, ayaw ni Xiazo na humingi ng pera sa kanyang ama. Inihagis ni Lin Moyo ang Goblin King's scepter kay Xiazo. Kinuha ito ni Xiazo at tinanong kung bakit ayaw niyang gamitin ito. Ipinaliwanag ni Lin Moyo na mayroon siyang Goblin King's Magic Book at hindi niya gusto ang mga scepter. Hindi pa nakita ni Xiazo na binubuksan ni Lin Moyo ang Magic Book. Iniisip niya na baka hindi mahalaga sa kanya ang item na yon. Lumapit si Lin Moyo sa mga corpse ng Goblin King at iniisip na mas mabilis na pagsamahin ang mga halimaw at gamitin ang Corpse Explosion. Inilapit ni Lin Moyo ang kanyang kamay sa mga corpse ng Goblin King at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Lin Moyo na kailangang 5 beses pa itong mamatay. Tinanong ni Xiazo si Lin Moyo kung bakit siya nakikipag-usap sa boss. Hindi naman daw nito maiintindihan siya. Sinabi ni Lin Moyo na gusto lang niyang sabihin ito. Hindi importante kung maiintindihan siya o hindi. Paglabas ng dungeon, tumingin si Xiazo kay Lin Moyo at iniisip na sino ba naman ang maghingi ng tawad ng ganoon kaseryoso. Hindi ba ang boss ay nandyan lang para patayin nila ito? Sinabi ni Xiazo na kakaiba si Lin Moyo pero mukha siyang cute. Sinabihan ni Lin Moyo si Xiazo na magpatuloy na sila. Paglabas nila, muli niyang ginamit ang cooldown talisman at nilinis nila ang dungeon 2 beses. Pagkatapos nito, tinuloy nila ito ng 3 beses pa, 4 at 5 beses. Nakarating si Xiazo sa antas 14, masaya siya at sinabi na mayroon pa silang 1.5 araw bago ang malaking pagsusulit. Maaari nilang linisin ang dungeon pa ng 2 beses. Kung makakarating siya sa level 15, madali na ang pagsusulit. Tinawag niyang Idiot Lin at tinanong kung magle-level up ba ito ulit. Sinabi ni Lin Moyo, oo.
Tinanong siya ni Xiaozu kung bakit hindi niya nasubukan maging champion. Tinanong ni Lin Moyo kung ano ang champion. Sinabi ni Xiaozu na makakakuha siya ng maraming puntos kung siya ay maging champion, at ito ay napakalakas na bagay sa Xiajing Academy. At ang pinakamahalaga ay makakakuha siya ng pagkakataon na pumasok sa Creation Seminary. Tinanong siya ni Lin Moyo kung ano ang Creation Seminary. Sinabi ni Xiaozu na narinig niya mula sa kanyang ama na ang Creation Seminary ay ang pinakamahusay sa kanilang bansa. Kung puno ang Xiajing Academy ng mga talentadong elites, ang Creation Seminary naman ay puno ng mga talentadong nasa tuktok ng kapangyarihan. Naririto si Senior Su Chenjin, at siya lang ang taga Zhaihai City. Sinabi ni Xiaozu na sa tingin niya ay may pagkakataon na si Lin Moyo na maging pangalawa. Kung makapasok siya, siguradong kahit sa panaginip si Principal Luo ay mapapangiti. Iniisip ni Xiaozu na ang paraan ng paglilinis ni Lin Moyo ay hindi pa niya nakita dati at lubos na binago ang kanyang pag-unawa. Kung hindi man siya makapasok sa seminary, sino pa nga ang makakapasok? Iniisip ni Lin Moyo na ang kanyang kapatid ay nasa Xiajing Academy, kaya kailangang makapasok siya sa loob. Kung may pagkakataon na pumasok sa Creation Seminary, susubukan niya ito. Nakita ni Xiaozu si Yang Lin, ang kaibigan ni Lin Moyo, sa likod. Antas 11 na si Yang Lin at isa siyang knight. Sinabi ni Xiaozu na antas 11 na siya, pero masama at hindi sapat ang antas niya para harapin ang mga kaaway. Kailangan ng pangkaraniwang party ng antas 13 na knight. Wala siyang masasalihan. Sinabihan si Xiaozu ni Lin Moyo na isama si Yang Lin. Sumang-ayon si Xiaozu. Nagbago ang eksena sa isang opisina, may isang hindi pa kilalang individual na pinapagalitan ang guild leader ng dynasty. Sinasabi niya, nasaan ba ang utak mo, kinain ba ng aso? Bakit mo inutos ang pagharang sa dungeon? Sa tingin mo ba ang bansa at association ay decoration lamang? Kung gusto mo mamatay, wag mo isama ang guild. Manatili ka dito sa guild at huwag ka umalis. Ikaw ay level 16 na at mag-ante ka na lang hanggang magsimula ang pagsusulit. Sumagot ang guild leader at nagtanong anong gagawin nila kay Zhao Ji at sa iba. Sumagot ang hindi pa kilalang individual na, nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang nangyari, wala ka na dapat intindihin. Ang may kakagawa nito ay lubhang malakas, para mawala ang ilang tao ng walang bakas. Sa kanyang pag-iisip, tumatawa. Mayroong taong may lakas ng loob para humadlang sa Dynasty Guild.